Kakapanganak lang ng isang prinsesa na may kakaibang itsura. Bakit ganun? Anong mangyayari sa kanya? Subaybayan natin ang kwento ngayon dito sa Wow! Fairy Tales. Noong unang panahon sa isang kaharian, may namumuhay na isang hari na napakaluho. Palagi siyang naghahanap ng lahat ng paraan upang punan ang kanyang kagalakan. Isang araw, nakarating siya sa isang magandang batis. Ang tubig dito ay napakalinaw at malamig na talagang naging interesado ang hari. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tao na baguhin ang direksyon ng daloy patungo sa palasyo para maranasan ang sariwang tubig araw-araw. Kaya't nagalit ang diyosa na namumuno sa batis. Hinanap niya ang hari. Kailangan mong ibalik ang agos sa dati. Ang mga buhay na nilalang dito ay maapektuhan ng gusto. Ilan lang naman silang maliliit na nilalang. Hindi sila nararapat na isipin ko. Kung gayon, paparusahan kita para maintindihan mo ang kahalagahan ng pinagmumulan ng tubig. Sa pagkakataong iyon, hindi na masyadong pinansin ng hari ang sinabi ng diyosa. Ang oras ay nagpatuloy at ang reyna ay nagsilang ng isang munting prinsesa. Pero kakaiba, ang buong katawan niya ay parang tubig. Sa kabaligtaran, ang kanyang tunay na anyo ay makikita lang kapag siya ay nasa tubig. Dahil hindi niya matanggap ang kakaibang anak, agad na inutusan ng hari ang kanyang mga tao na ilabas siya sa palasyo at iniwan ang prinsesa na mag-isa. Kakaiba, pagkatapos nun, lumitaw ang mga espiritu upang protektahan ang munting prinsesa. Dinala nila siya sa isang napabayaang isla at mula sa sandaling iyon, nanirahan siya doon kasama ang iba pang mga espiritu. Tinawag nila siyang Apulia. Makalipas ang maraming taon, may isang barkong dumaong sa isla. Prinsipe Bertram, mukhang natuklasan natin ang isang bagong isla. Napakaganda dito. Mas maganda pa sa lahat ng isla na napuntahan ko. Pakiramdam ko marami pa tayong makukulektang bagay dito ngayon. Tumigil ka! Prinsipe, ito ay isang makamandag na ahas. Huwag mo silang saktan. Patawad sa nangyari kanina. Sino ka? Sino ka? Hindi ka ba umaalis sa islang to? Napakalungkot siguro na manatili dito. Gusto mo bang sumama sa amin? Mayroong maraming kawili-wiling bagay sa labas. Pero May dapat ka bang alalahanin? natatakot ako na matakot ka. Ayos lang. Marami na akong napuntahang lugar at nakakita ng maraming kakaibang bagay. Sabihan mo lang ako. Nang marinig iyon, dahang-dahang lumabas si Apulia sa tubig. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Napakaganda mo. Hindi pa ako nakakita ng ganong kahanga-hangang bagay tulad nito. Sa wakas ay nagpasya siyang sundan si Bertram upang bumalik sa lupain. Inutusan kaagad ng prinsipe ang kanyang mga tauhan na ayusin ang isang magandang silid para sa kanya. Gustuhan mo ba? Napakaganda! Maraming salamat! Mula sa sandaling iyon, nanatili si Apulia sa palasyo kasama ang prinsipe. May isang katulong na nagdala ng isang lantang halaman na dumaan. Bigla niyang hiniling sa kanya na ibigay ang mga nakapasyong halaman. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gawing sariwa muli ang mga halaman. Magagawa mo pa ito. Nakakamangha. May kakayahan akong magdala ng buhay sa pinagmumulan ng tubig at gawing sariwa ito. Kaya pala, yun ang dahilan kung bakit naging malinis at sariwa ang tubig sa palasyo simula nung araw na pumunta ka dito.
Malaking banta ang babaeng ito sa plano ko. Dapat may gawin ako. Tama! Kinabukasan, nagising si Apulia sa ingay ng mga tao. Sa mismong sandaling iyon, napagtanto niya na ang batis na tumatawid sa palasyo ay nangitim. Hulihin namang kukulam! Kinuha niya ang buhay ng tubig. Kailangan natin siyang patayin bago pa lumala ang lahat. Tumigil ka! Hindi pa rin malinaw ang lahat. Ang lakas ng loob mong magdesisyon mag-isa. Prinsipe ko, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Sinasamantala ka lang niya. Walang may kakaibang itsura na katulad niya. Siguradong bruha siya.